May tensyon na nga sa pinagagawang teritoryo, pinalalalapayan ng fake news. Gaya po ng kumakalat online na pinaboboykot daw ng isang senador ang mga produktong made in China. I-fact check po natin yan. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, sari-saring reaksyon ng kumakalat online. Isa dito ang panukala daw ni Senator Raffy Tulfo na i-boycott ang lahat ng produkto na galing po sa China. Ayon pa sa kumakalat na video, iginanti raw ng senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pambubuli ng China sa pamamagitan ng hakbang na ito. Sa ngayon, meron ng 25,000 views, 863 likes at 201 comments ang nasabing video. Pero mga kapatid, huwag pong maniwala sa kumakalat na pahayag umano ni Senator Tulfo dahil ang nilalaman ng video na yan ay misleading po. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Wala pong sinabi ang senador na boycottin ang lahat ng mga made in China. Bagamat ang video na ginamit ay galing po sa Senate Committee hearing noong August 7, ang tanging panukala ni Senator Tulfo ay ang pagtanggal sa mga computers na ginagamit ng militar na galing po ng China. Pati ang mga telecommunications facilities na ginagawa ng China ay dapat na rin umanong kanselahin. Ito raw ay para ipakita sa Chinese government na hindi papayag ang Pilipinas sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya mga kapatid, huwag basta-basta maniwala at mag-react sa mga video na kumakalat online. Iwasan po natin ang mga post na ang intensyon lamang ay makakuha ng maraming views kahit hindi po tama ang impormasyong nilalaman. Ayan, okay. So, eto lang ha. Alam nyo naman tayo dito sa ating channel galit na galit tayo sa fake news. So, tini-research natin yan. Ito po yung channel na yan. Sa mga title pa lang, malalaman mo ng delicates yun. Eroplanong Amerika, lumaban na! Clickbait eh. China, kinukuha na Zambales, hindi makapasok ang Pilipinas. Barko ng China, kinarma, sumabit sa kable ng PH. Sa madaling salita, alam nyo na yung mga ganitong klase ng website, di ba? Klase ng channel na clickbait na puro ang pabor kay Marcos to. O, kita nyo naman, no? China, wala nang kakampi. PBBM, India, babaliktad na. Umatake sa China. Yari. Kaya mga ganito, babala ko na sa inyo, alam nyo na siguro to, matik na to. Pag mga ganito, wag ko kagad tayo kasi yung iba, pag lumabas sa newsfeed nila, naniniwala na kagad sila. Hindi na nila pinanunood. Buong mundo, na-alarma na. China, binomba, barko, Pilipinas. Grabe, ginawa ng Amerika. Ganyan ang mga, ayan ang mga halimbawa ng mga ensimada vlogger. Ha? Nagulat ang China, PBBM bagong pinuno ng ASEAN. Ito ang ayaw mangyari ng China. Pambata no? Ayan yung balita ni Juan. At pag tiningnan mo yung channel niyan, hindi ko siya nag-a-appear. Bahala ko kayo kung sino siya. Yan yung mga style ng mga ano. Alam nyo na ibig sabihin niya. Ganyan no ang mga ensimada vlogger, mga tanso vlogger. Ha? Ingat-ingat kayo sa ganyan, ha? Katulad nga yung nilabas kanina, yung si Tulfo daw pinagba. Ewan ko nga kung sinisiraan si Tulfo doon o binibuild up si Tulfo kaysa siniraan daw si Tulfo. Kesa sinabi daw ng Tulfo na i-boycott ang mga produkto ng bumili ng ganitong produkto ng China. Di ba? Hindi ko alam kung sinisiraan lang nila o binibuild up nila si Tulfo. Basta tandaan natin, lagi ho tayo mapagmatsyag pagdating sa social media. Ingat-ingat po tayo. Napakarami hong fake news sa social media. Ingat tayo. Siguraduhin natin, pag pinanood natin, pag tiningnan pala natin, lumabas sa newsfeed natin, may nakita tayo na nakakagulat na pangyayari. Panoorin nyo naman. Or, wag nyo nang paniwalaan. Sabi nito, Ninil, Sangkay 2.0, yan. Hindi, alam mo, uso talaga sa social media yan. Kasi,
malaki naman talaga ang following ni Sangkay. Umabot siya ng million dahil sa mga ganyang content eh. Before the election, ganyan ang mga content niyan eh, di ba? Oh, ito na. Tapos pag nagsalita mo siya dyan, kala mo, ang daming naniwala kaya dyan. Oh, hanggang binura niya na yung sa ano niya, yung sa Talano Gold. Ayan si Mr. Talano eh. Oh. Hindi. Di ba? Dito natin nabuko yun eh. Yung Talano Gold na yan, yung dumadaus-dos. Sa kanya galing yan eh. Di ba? Yan Talano Gold na dumadaus-dos. Ano niya, napadami niya yung channel niya dahil sa ganyang klase ng style na pagbabalita na sobrang sinisensationalize yung panahon ni Marcos. As in, inaangan. Gayon, ginagaya ng iba, di ba? Ginagaya ng iba yung style na ganyan para dumami sila ng following. At pag dumami ng following, katulad nga niyan, sabi nga, alam nyo ba, 40,000 lang yung views. Nung tiningnan ko ngayon, 90,000 na. Di, laki na ng kinita nun, di ba? So, ano punto dyan? Eh, kasi nga for the views yung mga ganyan. No? Diba? Tapos, biglang sasabihin, dahil napaka-toxic ng politika, hindi na ako magpupolitika. Kumita ka na eh. Tapos, kumita ka na. Tapos, marami ka ng followers na nakasubscribe sa'yo. So, bawat labas mo ng mapanoorin ka na ngayon. Di ba? Yan ang talagang nangyayari. Kaya nga, ngayon, ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Hindi nyo napansin? Ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Kasi nakita nila effective yung kinokontra si Tulfo. Lahat ng gawin ni Tulfo effective pag kontrahin mo ng dahil kay Libayan. Kahit nga wala na sa hulog, wala na sa argumento yung sinasabi ni Libaya, kahit sablay-sablay na, dahil sa marami pa rin ng viewers, ginagaya ito ngayon ng ilang mga vloggers. O, kahit nga isang abogado, ginagaya kahit sablay na eh. O, may isang abogado sa kanya na sunod-sunuran sa topic niya eh. Pag tinapik ito nito ni Vlogger Libayan, gagaya na rin itong babae na ito. Pare-pareho na sila ng Kasi nga, marami ang kabobo. Yun na totoo doon. Pag maraming kabobo, susunod at susunod sila. Diba? Yun ang nangyayari. Gaya-gaya lang yan eh. Kung ano yung maging formula na effective, gagayain nila. Wala na silang pakialam kung tama pa ba yung sinasabi. Diba?